Bago tayo magsimula sa content natin para sa ngayong araw na to, nabasa nyo naman na siguro kung ano yung nasa title natin. Eto na lang mga tropa, no, kung kailangan ninyo ng YouTube voucher na makakalis kayo up to 4,000 mga tropa, pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page para makahingi kayo at mailagay ko yung product na bibilihin ninyo, mailagay ko sa YouTube natin para magkaroon kayo ng discount mga tropa. Inuulit ko ha, up to 4,000 mga tropa. Pero syempre depende sa account nyo. Minsan yung mismong store kasi hindi sila sumasali sa YouTube campaign, or yung ibang store mabababa lang yung ina-avail nila na mga discount. Usually discounted ng 250, discount ng 500, 1,000, 2,000. Depende sa store na pagbibilihan ninyo yung discount. Pero up to 4,000 nga kung isi-search ninyo dito sa Google mga tropa. And simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Mga tropa, dito sa content natin, ipapakita ko lang sa inyo yung mga bagong set na model ng printer neto ni Epson. Mga tropa, yung mga dating model neto babanggitin ko din. And syempre konting specification tayo sa kani-kanilang mga model, and usually konti lang naman yung dinagdag na upgrade, or kung masasabi nyo na upgrade yung mga additional na bago nilang features. Kung gusto nyong i-avail yung mga printer na babanggitin natin, i-check out nyo na lang din mga tropa, ilalagay ko yan sa description lahat. So unahin natin etong Epson 1310. Yung model na to ay print function lang siya. Yung dati niyang model ay yung Epson 1210. Dati binabanggit ko sa inyo, kung bibili kayo ng Epson 121, kung medyo meron kayong additional na pera, Epson 1210 yung i-avail ninyo. Na ngayon, eto na yung bago niyang generation or bagong model. 1310 na siya. So ano nga ba yung mga nabago sa mga specs na to nila Epson printer? So niredesign neto ni Epson. So kung mapapansin ninyo, yung pinaka-ink tank niya, medyo nakapaloob na siya mga tropa. At hindi kayo makakapaglagay ng ink dyan kung hindi ninyo iaangat yung mismong pinaka-cover niya sa taas. At meron na silang mga maintenance box, 'di ba? So kung dati huhugasan mo lang yung pinaka waste ink pad, pipigain mo lang, or pwede mong palitan yung waste ink pad, bibili ka ng tigahalagang 30 pesos, 50 pesos, or yung iba nga tissue lang yung nilalagay. So sa ngayon hindi mo na magagawa yan kasi meron na silang waste ink tank or tinatawag nga na maintenance box. Ayan, eto yan mga tropa, once na mapuno yung pinakalaman yan or ma-reach yung total number of prints, or sobra ang mag-head clean, sobra ang mag-power clean, magpapalit ka agad yan. Para sa akin, no, or para sa ating mga nagnenegosyo, hindi ko siya masasabi na upgrade, and masasabi ko na additional cost to para sa atin, kasi once na mapuno to, papalitan mo na naman ng bago, or else bibili ka ng tinatawag na chip resetter. So eto, may mga mangilan-ngilan ng bumili, meron ng bumiling tatlo, or kung hindi mo naman siya i-reset, bibili ka ng bago. Eto, meron ng bumili na 44. Kasi nung binlog natin din to mga tropa, halos wala pa talagang bumibili niyan. So ito, ipapakita ko sa inyo yung vlog natin. 2 weeks ago, pinakita ko yung mga resetter or yung alternative na waste ink tank or alternative na maintenance box mga tropa. Kasi yung original na maintenance box, aabutin niya ng halos 1,000 yung bibili ka ng brand new na original talaga. So alternative, bibili ka ng mga class A or yung mga another party or third party na tinatawag. Eto, no, sa vlog natin 2 weeks ago or 1 month ago, wala pang bumibili sa maintenance box na yan. Pero ngayon, no, ang dami nang bumili kasi alam na nila kung saan bibili mga tropa, or kung bibili ka ng chip resetter para makatipid-tipid ka, 'di ba? So ayan, ito yung kailangan mo once na bibili ka na ng mga bagong printer ni Epson, 'di ba? So proceed tayo sa next. So again, print function lang to etong Epson 1310. So eto naman yung merong Wi-Fi function, and again print function lang ang meron siya. So kung makikita ninyo, Epson 1315
Yung dati niyang model mga tropa ay yung 1250. And meron din siyang white variant, yung 1356. Dun sa kabila, meron din tong white variant na 1316 na model. And again, when it comes naman sa specs nila, pare-parehas lang ng specs yan na meron silang 11 IPM. And lahat ng mga babanggitin kong printer mga tropa, lahat to meron ng mga maintenance box. Yun yung ginawang upgrade neto ni Epson na para sa akin bilang negosyante, hindi ko siya masasabi na upgrade dahil additional cost to na bibilihin natin. 9,700 kung gagamit ka ng mga YouTube voucher, let's say babawas to ng usually around 1,000, so 8,700 mo siya mabibili. Kung aabutan mo yung mga sale, baka umabot pa ng mga 7,000 to 7,500, mga ganyan. Makakabili ka ng ganyan kapag mga sale. Abangan nyo yung mga sale. And again, print function pero meron siyang wifi. Kung gumagamit kayo ng cellphone lang, wala kayong mga computer, pwede to. At lahat ng babanggitin kong printer na to mga tropa, pwede siya sa mga pigment, pwede siyang pang-print ng sticker, 'di ba? Pero yung pinakakasama niya na ink, usually dye ink pa rin talaga lahat 'yan. And Epson 003, same ink pa rin mga tropa. So ano nga ba yung mga naging upgrade lang? Ayun lang yun mga tropa ko, na indent yung pinakalagayan ng ink kung makikita ninyo, 'di ba? Eto Epson 3310 na to. Eto yung dating Epson 3210. Ni-remodel lang nila yung kaha. And syempre minodified nila yung motherboard or kung anong ginawa nila sa motherboard para magkaroon ng additional 1 na speed. Dahil dati 10 IPM lang, ngayon ay 11 IPM na. Base naman sa mga nagko-comment dyan sa ating comment section mga tropa natin, pansin naman din daw nila yung bilis mga tropa, na dumagdag daw yung bilis. And take note mga tropa ha, ito pa additional sa mga babanggitin kong printer na mga bago ni Epson, mas tahimik daw siyang mag-print. Pero base naman din sa pinaka-specification nila sa website, medyo masasabi natin na tumahimik nga mga tropa. Dahil kapag printing na siya mga tropa ng plain paper, ay meron na lang siyang 49 or 47 decibels mga tropa ko. Pero dati ay 50 yung value niya. 'Di ba? So kapansin-pansin na yon, yung liit na yon mga tropa, na sabihin na natin na 47 to 50, malaking bagay na talagang tunay nga talagang mas tahimik siyang mag-print. Kung titignan nyo rin sa mismong website ni Epson, ayun talaga, mas tahimik nga talaga siyang mag-print. Eto no, 3210, ayan, para mas maniwala kayo mga tropa, kayo na lang din yung mag-compare. Hanapin ninyo dito, ayan no, printing kapag plain default 50 to 48. Ayan, 'di ba? Yung sound pressure. Pero kapag dito na sa bago ay 49 to 47 na lang siya, 'di ba? So masasabi natin na mas tahimik nga talaga siya. Eto yung Epson 3310. Eto na tayo mga tropa. Eto yung 3-in-1 na printer. Merong Xerox, pwede kang mag-Xerox, pwede kang mag-scan, 'di ba? And syempre pwede kang mag-print. Yun nga lang, wala siyang wifi. Gamit kayo ng voucher, mabibili nyo to around 8,000, 'di ba? Kung matsatsambahan ninyo, meron tayong tropa diyan, nakabili daw siya around 7,000 lang. Tinimingan niya ng sale. And again, 3-in-1 siya ha mga tropa. Sa printing speed, lahat ng babanggitin ko pare-parehas sila na merong 11 IPM. Yun lang talaga yung pinagbago niya mga tropa, tsaka yung maintenance box. At tahimik daw mag-print. Ayun yung itsura niya, 'di ba? So next natin, eto yung tinatawag na Epson 3316. Eto naman yung white na variant niya. Kung tatanungin nyo ako sa specs, pare-pares lang yan mga tropa, walang iba. Eto, 3-in-1 siya, same na same neto. Eto lang yung white variant na 3310. Sa speed, parehas lang. Sa maintenance box, parehas lang. So, move forward tayo. Ito na yung Epson 3350. Yung dati niyang model ay yung 3250. Meron siyang Wi-Fi function na. Again, same lang siya ng specs netong 3310, 3316, at eto yung 3350. Yun nga lang, yung 3350 may Wi-Fi. Para siyang yung una nating nabanggit, yung 1350 na variant. Eto, 'di ba?
So, move forward tayo, 12,000. Possible makuha nyo to ng around 10,000 pag may mga sale. And kung gagamit kayo ng mga YouTube voucher. Ayan, so eto naman yung white variant. Again, same specs, 11 IPM, and parehas lang ng itsura. Ayan o. Kung tutuusin, pare-pares din naman talaga ng itsura eh. Yung dati, di ba? Yung 1210, 3210, 3250, pare-pares din ng itsura. So ngayon, pare-pares pa rin sila ng itsura. Ayan o. Ganyan yung itsura niya. Hindi mo siya malalagyan ng ink kapag hindi mo siya inaangat. And good thing, kung merong problema sa loob, 'di ba? Madali na siyang buksan dahil meron na siyang pangkalang dito. Kumbaga ini-stretch na yung pinaka pangkalang niya. Hindi ka na kailangan pang gumamit ng screwdriver. Parang alam mo 'yon, pangkalang. Ayan, 'di ba? Halos pares din ng presyo kasi white variant lang 'to eh. Kung gusto mong medyo aesthetic ka, 'di ba? Kung gusto mong kulay puti, ito yung bilhin mo. So, eto naman, move forward tayo sa pinaka-final. Eto yung dating 5290. Eto na siya, 5390 na siya. Kung titignan ninyo yung dating model ng 5290, konting-konti lang yung pinagbago, 'di ba? So, dito, naka-indent lang yung pinaka-lagayan niya pa rin ng ink. Kumbaga pinasok eh. 'Di ba dati naka-forward? Kumbaga parang merong bukol. Ngayon parang pinlock na nila yung unahan. Hindi ka na makakapaglagay ng ink kapag hindi mo siya iaangat. And eto yung maintenance box niya. Presyo niya, 15,000. And baka makabili kayo nito mga around 12,000 pagka naka-sale mga tropa ko. Dati kasi no, ito yung pinakaayaw ko no. Move forward na tayo sa papalapit na conclusion natin no. So eto, yung waste ink tank nila dati, meron niyang nakabukas na ganito, yung pinaka-pad. Ayan, so eto, syempre, papalitan mo lang yan na mumurahin lang kung makikita nyo yung sponge, di ba parang around, ayun 25 pesos nga lang yung sponge eh, di ba? And yung pinaka-set, 57 lang. Dati kasi, tatanggalin mo lang yan, tapon mo, palitan mo, or minsan lalabahan mo lang, parang humihina yung pinakabenta ni Epson, 'di ba? Para sa akin lang 'to ha. Ano ko lang 'to, parang conspiracy theory mga tropa, no. Siguro nalaman ni Epson na napakatalino ng tao na alam na nila yung ginagawang way around. Ginagawa nila ng external waste ink tank and syempre hindi na sila bumibili ng mga parts at nire-reset na lang nila yung pinaka-printer. Kasi once na ma-full din yung pinaka-maintenance box or yung waste ink tank, i-reset lang yan gamit yung adjustment program. Kaya ang ginawang way around ni Epson para syempre kahit papaano bumenta pa rin sila, nag-come up sila ng maintenance box na once mapuno tong ink na to, hindi mo na siya pwedeng bulat-latin pa, pigain, 'di ba? Bibili ka na ng bago. Pero kagaya na itong mga tinitinda na itong mga third party, ito ay mga namomodified. Nabubuksan yan mga tropa. So pwede mo rin siya palitan ng sponge. Pero ha mga tropa, yung mga original talaga na maintenance box, around 800 kasi yun eh. Medyo masakit-sakit sa bulsa or 600 to 1,000 yung mga maintenance box. Kaya nagka-come up yung mga third party, gumagawa sila ng model na gano'n na parehas, 'di ba? Almost the same. Para syempre mamomodified natin, kagaya nito, mabubuksan mo siya. Wala pa akong nakikita na mga original parts na pamalit dito sa mga Epson printer. So eto na tayo mga tropa, no? Conclusion na tayo. Para sa akin, maganda nga ba etong mga bagong model na printer ni Epson? Para sa akin, unang-una mga tropa, bilang isang nagnenegosyo ng small printing sa bahay lang, ako mga tropa, naawa ako sa mga bagong sasabak sa printing business, lalong-lalo na yung mga kulang-kulang na mag-research, 'di ba? Kasi hindi nila alam kung anong gagawin. Once na naubos yun, bibili ka na lang ng bago. Maliban na lang siguro kung medyo wais yung mga bagong magnenegosyo ngayon na bibili na lang sila after na mapuno yung pinaka-maintenance box ng mga ganito, mga third party, or kasi yung iba na walang mga alam, talaga maghahanapin ng mga original. Gusto nila original talaga, 'di ba? So para sa akin, additional problema to, or sa iba naman matatawag natin na mapapadali yung trabaho nila kasi mabilis lang tanggalin, mabilis lang palitan, hindi madudumihan yung kamay mo na magkakaroon ng ink, 'di ba? Yun yung parang para sa akin additional cost to bilang isang nagnenegosyo, no. So way around yan, bibili ka ng resetter na halagang 1,000, ayan, and bibili ka ng alternative para mabubuksan mo to, para kapag napuno, i-reset mo lang gamit yung chip resetter and go forward ulit sa printing mo. Etong
mga printer kasi ni Epson, may mga limit yan na mag-print sa totoo lang. Kasi ayun yung pinaka-mechanism niya, safety mechanism, para hindi umapaw yung pinaka-waste ink tank or yung maintenance box mga tropa. Kasi syempre, once na umapaw yun, mababasa yung board, masisira yung printer, dudumi yung printer mo, kakalat yung pinaka-ink dyan sa mismong printer, 'di ba? Kailangan may mga safety then or safety precaution etong mga printer na to, kaya napakaganda pa rin talaga ng Epson printer. Pero kung ako eto kung wala pang mga tropa, kung wala pang mga printer, and syempre eto na lang din yung bilhin mo kung bago ang magsisimula ng printing kasi base sa mga comment, mabilis daw siyang mag-print and tahimik mag-print. Eto lang ang hindi ko pa sure mga tropa. When it comes sa pagbo-borderless, mga tropa ko, inalis na ni Epson yung pagbo-borderless dito. Base kasi sa website nila, meron na siyang pinaka-margin, print margin. Ayan meron na siyang print margin. Lahat ng mga nabanggit ko na printer. 'Di ba? Kung naalala nyo yung sinabi ko, matatalino nga yung mga tao, yung iba ginagawa ng mga external waste ink tank para hindi ka nabibili ng ganito. Syempre nabunyag yon, and syempre nakakapag-borderless dun sa mga dating model, kaya inalis na sa mga ganitong model para syempre mabili yung mga higher end na model ni Epson, 'di ba? Yung mga makakapag-print talaga ng borderless na hindi ka nagagamit pa ng mga custom driver. Yun yung mga base sa conspiracy theory ko, mga tropa. Pero may nagsabi may isang nag-comment sa atin na nakasubscribe sa atin na sabi niya na nakakapag-borderless daw pero wala pa siyang sinesend na video na proof na nakakapag-borderless talaga. Ako kasi bumabase ako dito sa pinaka-website nila. Isipin mo na lang mga tropa etong mga manufacturer na to, syempre magbibigay ba yan ng mga specification na mali? Parang mapapahiya naman sila dyan. Maliban na lang talaga o gumagana talaga yung borderless talaga na kahit merong print margin. Yun yung antayin nyo na ilalagay natin sa vlog natin, kasi base sa nakita ko, nag-comment din sa akin si Bentek sa post ko or sa latest kong upload. Sabi niya bumili daw siya ng printer na ganito, 3310, and aabangan natin yung content niya na kung makakapag-borderless ba talaga. Base sa haka-haka dun sa nag-comment sa akin, wala pa kasi siyang sinesend kaya hindi ako naniniwala, mga trope. Dito kasi ako bumabase talaga kasi legit yung mga specification dito lalong-lalo na yung nag-comment, sabi niya tahimik daw mag-print, and upon checking dun sa specs ng sounds ng while printing mas mahina nga talaga, or eto mas mababa yung value niya kaysa dun sa dati. So ayan mga tropa, nakita nyo na yung mga specification and nabanggit ko na rin yung mga downside. Ito talaga yung ayoko, yung printing na yung mga merong maintenance box, kaso wala tayong magagawa Kailangan nating mag-move forward, and ako meron akong inaabangan na mag-sale na printer. Yun nga yung Epson 6370, and mag-upgrade ako from Epson 5290, yun yung bibilihin kong bagong printer. Abangan nyo yun, meron na ring maintenance box kasi gusto kong medyo mas bumilis-bilis yung printing natin, Yun lang talaga. Kasi itong mga ganitong model, sabihin na natin na pangsaktuhan lang talaga na speed yan. And syempre kung medyo nakikilala-kilala ka na, medyo mababagalan ka na mag-print kapag nagla-line up na yung mga customer mo dyan sa tabi, 'di ba? Mas nakakahiya, bagal mag-print, bagal mag-xerox, 'di ba? Yun mga tropa, yun yung gusto ko lang sabihin sa inyo. Pero eto mga nabanggit kong printer, okay na okay ng panimula to. Again, pwedeng pigment, pwedeng sabli, pwedeng dye ink dito sa mga printer na to, pero one at a time lang, mga tropa. So ayun na lang mga tropa ko. Abangan nyo yung mga kanya-kanyang specification talaga. Gagawa natin ng content bawat model na nabanggit ko dito para makita nyo yung pinaka full specs. Ito ay gusto ko lang ipakita yung presyo and yung mga bagong printer model neto ni Epson. So like, share, and subscribe, at lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas hanapin mo sa mundo. Tumarami ang ipal at bolero, dami ng tulad nila sa anywhere I go.